Bukas ang PhilHealth sa panukalang pansamantalang itigil ang pangongolekta ng premium contribution mula sa mga minimum wage earner. Saksi, si Rafi Tima. Trabador sa isang maliit na kainan sina Nelly at Ronel. Dahil mga minimum wage earner, mahirap pagkasyahin ng kita sa kanilang gastusin. Kaya mga gastusing pangkalusugan, hindi nila masyadong prioridad. Si Nelly halimbawa, hindi raw nagpamiyembro sa PhilHealth dahil makakaltasan pa ang kanyang sweldo. Sobrang laki na po yun. Kasi saan pa kami ng 250? Para makatulong sa mga tulad nila, may panukala sa Kamara para pansamantala munang itigil ang paniningil ng PhilHealth contributions sa mga minimum wage earner. Sa ngayon kasi, 500 pesos ang contribution ng mga minimum wage workers sa PhilHealth na pinaghatian nila ng kanilang employer. Ang natirang pondo na binigay ng Kongreso sa PhilHealth noong 2022 ay sapat na para bayaran ang minimum wage worker contributions para sa buong 2024. Noong nakarang taon, hindi rin daw nagamit ng PhilHealth ang 39 billion pesos sa kanilang pondo na nakalaan sa premium services. Bagamat pansamantala, pag naaprobahan ng House Resolution 1595, maaari daw magamit ang panahong ito para pag-aralan kung kaya bang tuluyang tanggalin ang contribution ng minimum wage earners. Bukas naman daw ang PhilHealth sa panukala. Karamihan daw sa mga makikinabang dito ay mga nasa pribadong sektor kung saan malaking bilang ang minimum wage earners. Sila ay sa kasalukuyan bumibilang ng mga 18.1 million yan. Tinitingnan na po yan ng PhilHealth. At para ma-quantify natin, gaya ng tanong po ninyo, how much really will be, yung mga contributions na hindi marirealize kung matutuloy po itong panukala na ito. Kung mangyayari raw ito, sabi ni Nelly at Ronel, maiengganyo ako sir kasi libre yun eh. Tapos gustong-gusto ko rin magka-PhilHealth. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Wakyat na sa 15 ang bilang ng patay matapos mahulog ang isang truck sa bangin sa Negros Oriental. Sa Quezon Province naman, 3 ang nasawi sa salpukan ng motorsiklo at mampaserong bus. Saksi, si Luan May Rondina ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Binabagtas ang Quirino Highway sa Tangkawayan, Quezon, biglang lumipat sa kabilang lane ang isang motorsiklo. Dahil dito, nasalpok ito ng isang kasalubong na pampasaherong bus. Sa lakas ng impact, nagkalat sa daan ang mga bahagi ng nawasak na motorsiklo. Ayon sa mga otoridad, dead on the spot ang rider ng motorsiklo. Sa hospital naman, binawian ng buhay ang 2 nitong angkas, kabilang na ang isang bata. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga pulis ang driver ng bus na sangkot sa disgrasya. Wala pa siyang pahayag. Sa Mabinay, Negros Oriental, umakyat na sa 15 ang bilang ng mga nasawi matapos mahulog sa bangin ang isang truck kahapon. Ayon sa Negros Oriental Police, natukoy na ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Kabilang sa mga nasawi ang bunsong anak ni Alma Lienes na si Raymond. Ay nag-uulbid siya, palangga kayo ng among anak. Kadawat kay buta ng kong anak din. Nasawi rin sa aksidente ang isang kagawad ng Barangay Sulungon sa La Libertad ayon sa kanilang kapitan. Tila bangungot naman daw para sa gurong si Pritzy Disipulo nang malamang wala na ang kanyang mga magulang, 2 kapatid at isang pinsan na nasawi rin sa disgrasya. Feeling na ako nagdamon ko lang. Akong 2 ka igsuon na asay 2 ka anak. Ganahan kong magpakaligon para nila pero maabot ko sa point na alisod siya dawaton. Ayon kay Pritzy, ang kanyang mga magulang ang may-ari ng nadisgasyang truck na may lulang 17 tao. Pagkumpirma niya, may problema na ang truck bago pa umalis sa Barangay Sulungon kahapon ng umaga, pero tumuloy pa rin ito sa biyahe. Ang akong nadunggan is nagbisyo na daw ng truck. Uno, gagikan pa lang sila niya. Kanang gitulod raman daw na nila, nagkakatawaan na hirap po daw. Nagababay-babay pa daw sila. Sa investigasyon, lumalabas na nawalan ng preno ang truck habang tinatahak ang National Highway, kaya ito nahulog sa banging nasa 80 hanggang 100 metro ang lalim. Mabilis siya yung pababa siya, downward slope siya. Sa ngayon, nagpapagaling pa rin sa hospital ang 2 pang biktima, kabilang ang 72 anyos na driver ng truck na nagtamo ng bali sa kaliwang balikat. Para sa GMA Integrated News, ako si Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang inyong saksi. Pati po ang computer box na nagpapatakbo sa mga sasakyan
pinupuntirya na rin ng mga kawatan ngayon. Saksi, si Emil Sumangil. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking yan na nagmamasid-masid sa tabi ng target niyang kotse. At nang makakuha na ng tiyempo sa pagitan ng mga pintuan sa passenger side ng kotse, makalipas lang ang ilang segundo, nagmadali na siyang umalis. Bit-bit ang kulay itim na tila kahon na nakuha sa loob ng kotse. Kinaumagahan, ganito na ang itsura ng kotse ng biktimang si Aaron Enecuela. Nakaparada ang kotse sa parking lot malapit sa kanyang bahay. Nawawala na ang computer box na nasa loob ng glove compartment. Ito yung gamit para mapatakbo ang sasakyan, lalo na sa mga bagong modelo. Nagulat po kami, sir, kasi ang ninanakaw po karamihan is yung mga gamit sa loob ng sasakyan. Nakakadismaya po, sir, kasi parang hassle din po kasi ito po yung ginagamit ko for my work po. Pinato ng biktima papuntang kasa ang kotse para mapalagyan ng panibagong computer box. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, Task Force Limbas, pinupuntirya talaga ngayon ng mga kawatan ng mga computer box dahil mabenta raw sa merkado. Iyan po ang itinuturing na utak ng sasakyan. Hindi man po yan. Ang bentahan mula 20 hanggang mahigit 100,000 pesos bawat isa. Malaki ang halaga pagbibilhin sa regular market. So yung iba nating mga kababayan, nagre-resort doon sa kumbaga clandestine o yung black market. Ibinibinta na yan online. Kaya nahihirapan tayong i-trace kung saan yung source. Yung computer box po is serialized din po yan. Ganun pa man, marami po tayong mga kababayan na electronically, mechanically, magagaling. So namamanipulate nila yung mga ganyang mga parts ng sasakyan. Sa ngayon, subject na ng investigasyon ng Task Force Limbas ang nahulikam na suspect. Yung mga sasakyan po ninyo, i-secure ninyo, i-park sa well-lighted places. Lumapit po kayo sa authorized dealer. Huwag po kayong bibili kung kani-kanino. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyo, saksi. Makatanggap ng refund ang mga customer ng Meralco sa susunod na buwan. Kasunod diyang ng labis umanong singil sa bill ng kuryente ngayong Pebrero. Saksi si Maki Pulido. Nitong buwan, 57 centavos per kilowatt hour ang itinaas sa singil ng Meralco. Pass-on charges yan ng Meralco. Ibig sabihin, ipinasa ng Meralco sa consumer ang nagmahal na benta ng mga planta ng kuryente dahil sumipa raw ang presyo ng imported at local liquefied natural gas. Dagdag na higit 500 pesos ito sa Meralco bill ni Jojo. Hirap na hirap kami magbayad ng kuryente. Overbilling ito, sabi ng Energy Regulatory Commission. Bakit siningil ito agad sa mga customer hindi pa nga raw verified kung bakit nagtaas ng singil ang mga planta ng kuryente. Hindi man lang din daw ito dumaan sa pagdinig ng komisyon. Hindi kayo pwedeng magpasa kung yung siningil sa inyo ng generator ni walang supporting documents. Kaya sabi ni Dimalanta, nagsabi na raw sa kanila ang Meralco na magre-refund sila ng 4 to 5 centavos per kilowatt hour nitong Marso. 30 to 35 centavos naman ang makukuhang refund sa Abril, depende sa resulta ng pagdinig ng ERC sa issue. Pag-aaralan din ng ERC kung may pananagutan ba ang Meralco sa ginawang overbilling. They were sending letters. Pero ang punto nga namin, yung ganitong usapan, especially that there is a direct impact on the rates. Hindi yata pwede itong sulat-sulat lang. Wala pang pahayag ang Meralco ukol dito. Pero dahil nagsimula ng uminit, inaasahan na ni Jojo ang pagsipa ng Meralco bill niya, kaya baka nga raw di niya maramdaman ang refund na yan. Dapat ang aircon patay na ng umaga. Ngayon, tanghali, nakabukas na. Kasi mainit. Sabi ng DOE, kahit tumaas ang konsumo ng kuryente dahil sa El Nino, sapat ang supply sa Luzon at Mindanao pero manipis sa Visayas. Hindi nila nakikitang problema ang brownout pero magtipid pa rin daw sa paggamit ng kuryente. Kung magkaaberya kasi at wala na raw choice, patatakbuhin ng mga plantang gumagamit ng diesel kaya lalo pang magmamahal ang singil sa kuryente. The cost of no electricity is 300 pesos per kilowatt hour. Do you want to lose 300 pesos per kilowatt hour because walang kuryente? We don't want that. Renewable energy ang isa sa mga inaasahan para raw magmura ang kuryente. Target ng DOE na pagdating ng 2050, mahigit 50% na ng pinagkukunan ng kuryente ay renewable energy gaya ng solar, geothermal at wind. May pinirmahan ngang kasunduan ng DOE at DENR sa pagde-develop ng mga offshore wind energy projects sa Pilipinas. Kasabay nito ang development ng nuclear energy o pagtayo ng mga small modular reactors. 4,800 megawatts na nuclear capacity ang target sa taong 2050. Let's be open to all technologies. The numbers that you have seen are all dependent
on the policy that is going to be set by Congress. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. She's officially in her CEO era dahil ni-launch na ni Blackpink member Jisoo ang kanyang sariling label na Bilsu. Sa isang IG post, sinabi ni Jisoo na excited siya sa kanyang sariling label. Isa sa mga misyon ng kanyang label ang ibahagi ang kasiyahan sa kanyang fans. Umaasa si Jisoo sa suporta ng Blinks sa kanyang bagong journey. At meron na rin solo label ang iba pang Blackpink members gaya ni na Jennie at Lisa. Handa na mahigit 30 floats na ipaparada po sa Panagbanga Festival sa darating na weekend. At mula sa Baguio City, saksi si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central, Luzon. All systems go na ang Grand Street Dance at Grand Float Parade na highlights ng Panagbanga Festival sa Baguio City ngayong weekend. Nasa 15 contingents ang kalahok sa street dance competition, kasama ang 6 na manggagaling sa iba't ibang lugar. 33 floats naman ang ipaparada sa linggo. We're pretty much excited for this weekend's parade. We have more participants, especially during the float parade, way more than we have ever had in the past. Ready na rin ang mahigit 1,700 pulis na magbabantay sa seguridad. So we divided the crowd control into 5 sectors. So each sector has its own complementary personnel to address anti-criminality, emergency response, and of course, control of the crowd. May mga emergency lane na ilalaan sa dadaanan ng parada. Magtatayo ng control points papasok sa Baguio City para magabayan ang mga biyaherong papunta sa ibang bayan at dadaan lang sa lungsod. We will be posting yung mga identified parking areas in the city. Para sa mga turistang makikisaya sa Panagbanga Festival, simula ngayong araw hanggang 12 ng hating gabi sa Sabado, maaaring dumaan sa Cannon Road. Pero pagdating sa Camp 6, kung saan under repair ang kalsada, dadaan sa bahagi ng Wood River. Nagpaalala rin ng pulisya na mag-ingat sa online hotel bookings para hindi mabiktima ng scammer. Para sa GMA Integrated News, ako si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.